releases the list of top 51 government officials involved in the trillion-peso flood control corruption. Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yeda Marie Romualdez, Julian Romualdez, Zaldico, Boying at John Vic Remulla, Lucas Bersamin, Claire Castro, Risa Ontiveros, Tito Soto, Ping Lacson, Loren Legarda, Rafi Tulfo, Jervil Luistro, JJ Suarez, Dom Gonzalez, Rochi Gutierrez, Jude Asidre, Edwin Guardiola, Benny Abante, Terry Ridon, Ace Barbers, Dan Fernandez, Zia Alonto Adiong, Paulo Ortega, Antonio Trillanes. Anak Bayan Party List versus Endanya, Kabataan Party List Reneco, ACT Teachers Antonio Tino, Gabriela Party List Sara Elago, Leila de Lima, Janet Garin, Stephen John Paduano, Johnny Pimentel, Joel Chua, Alfredo Garbin Jr., Roland Valeriano, Lordan Suwan, Romeo Acop, Jefferson Konghun, Romeo Bronner Jr., Nicolas Torre III, Romel Marbil, Larry Gadon, Arlene Brosas, Raul Manuel, Anton Lagdameo, Manuel Bonoan, Gibo Teodoro. Kaya nga ba sila ay against at tila gustong mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara. Dahil kapag naging presidente si Vice President Sara sa 2028, siguradong sila ay mababalikan. Samantala kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang totoo ang sinabi ni Zaldico na 100 billion pesos insertion sa 2025 budget. Subalit iginiit niyang hindi alam, hindi nag-utos at hindi sangkot si Pangulong Marcos Jr. Sa plenary deliberations ng Senado para sa 2025 budget, sinabi ni Lacson na may mga opisyal sa Malacanang na nag-misrepresent umano sa Pangulo at ginamit ang kanyang pangalan para sa kickbacks. Pinangalanan ni Lacson ang dalawang nagbitiw na opisyal. Ito ay sina Adrian Bersamin at Dapat Undersecretary Oliva. Sila umano ang dahilan kung bakit naniwala si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na ang bilyong kickbacks ay para sa Pangulo. Samantalay nagbabala naman ng ilang malalaking grupo ng negosyante na maaaring mabawasan ang tiwala ng publiko sa banking system matapos silipat ng gobyerno ang mahigit 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC papunta sa National Treasury. Sa kanilang joint statement itong November 18, 2025, hiniling nila na ibalik sa PDIC ang buong halaga sa 2026 national budget dahil ang remittance sumano ay nagpapalabo sa hangganan ng fiscal maneuvering at financial safety net. Ayon sa gobyerno, hindi naaapektuhan ng Deposit Insurance Fund at nananatili itong nasa 7.83% DIF to Insured Deposits ratio, mas mataas sa 6.5% target. Pero gate ng business groups, anumang bawas o diversion sa PDIC reserves ay maaaring magpahina sa kumpiyansa ng publiko sa gitna ng kasalukuyang mga issue ng korupsyon at fiscal strain. Kabilang sa lumagda sa panawagan ang FINEX, Institute of Corporate Directors, Makati Business Club, Philippine Chambers of Commerce and Industry, and Philippine Finance Association. Tinukoy rin nila ang pondong kinuha mula sa PhilHealth kung saan ang gobyerno ay sumang-ayong ibalik ang pondong iyon. Kaya dapat ding sundin ang parehong prinsipyo pagdating sa PDIC. Samantala kung ang tugon ni Sandro Marcos sa pasabog ni Senator Amy ay panahon na daw ngayon para magtulungan, hindi magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Ngunit ang sagot ni Atty. Rowena Guanzon, panahon na para magpa-drug test ka. Wala daw epekto at wala daw dapat ikabahala ang publiko at ang ating mga kasundaluhan at kapulisan sa naging pasabog ni Senator Amy Marcos na lulong sa pinagbabawal na gamot si BBM at si Liza. Wala daw basihan at kwentong barbero pero siya pa ang naunang mag-live sa kanyang YouTube account at kanyang pinagtatanggol si BBM. Yun ba ang hindi apektado, Auntie Claire? Panoorin natin ang buong video. Yes, and another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Wow. Kwentong walang kwento. Wow. Kwentong kutsero. Huh? So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Talaga ba? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Ba't ka galit? Ba't ka pikon? Hindi daw dapat mag-alala. Wala lang daw yung sinasabi ni Senator Amy. Wala lang? Pero ikaw pa ang unang nag-live. Nag-live ka kaagad para ipagtanggol, no? Kung wala lang pala yun, bakit worried na worried ka at that night at nauna ka pang mag-live at pinagtatanggol mo agad? Hindi daw mabigat. Pero siya yung number one na paranoid at that night. Paano mo nasabing walang basihan? Paano mo nasabing walang kwenta? Si Senator Amy, kapatid! Ha? Kapatid siya, so alam niya ang totoo. Ikaw, Auntie Claire, hindi ka naman parte ng pamilya. Sampig! Gago tong si Lacson, sabi niya. Gusto ko lang emphasize, reiterate, wala pong kinalaman ng Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion. Wow! Spokesperson yarn! Wala ring delivery si Zaldico. Sabi nga ni former DPWH Yusek Bernardo, imposible siyang mag-deliver ng 25%. Saan kukuha ng 25 billion si Zaldico? Sige, Lacson, no? Sige. Pagtakpan mo. Nagmumukha ka ng tanga, no? Imagine yung mga lods, yung mga sinasabi ni Lacson, parang alam na alam niya, parang siya yung spokesperson ni BBM. Bakit ikaw ang nagsasalita ng mga ganyan? Hindi ba pwedeng ang Malacanang, si Auntie Claire at ang presidente? Bakit sa kadami-dami, ikaw talaga ang magsasabi ng ganyan? Halatang dinidepensahan mo ang Pangulo.
Sus, gumagawa na naman kayo ng mga narrative nyo. Para ano, ikot-ikutin na naman ang mga Pilipino. Sa lumabas na listahan na ito ng mga pangalan di umano na sangkot sa trilyon peso flood control scam. May mga pangalan ba na hindi ninyo inaasahan? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.